Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ngayong araw, hindi mga machine muna yung ipapakita ko kasi napakaraming mga viewers natin, mga followers natin at saka yung mga nagtatanong, mga nagtataka, may kita ba sa negosyo ng charcoal briquettes? Gaano ba katagal bago kumabawi yung investment natin sa pagbili ng ating mga makinarya at ng iba pang mga materyales para sa paggawa ng ating charcoal briquette. So ngayong araw, papakita ko yung ating break-even analysis. Yan, ginawa na po natin ng break-even analysis yung ating charcoal briquette business. Pwede nyo po itong makuha sa amin o pwede nyo po itong ipa-customize sa amin. Depende na lamang po sa mga variable cost o yung iba't iba pang mga gastos. Depende po sa area ninyo. Alam naman po ninyo kapag po sa mga probinsya, tulad ng Laguna, Cavite, Quezon, iba-iba po ang sahod po dyan, iba-iba po ang cost ng kuryente dyan at kung ano-ano pang mga materyales na kailangan natin sa charcoal briquettes. Tara po, samahan nyo po ako. Ito po yung ating break-even analysis. Makikita po natin dito yung ating selling price. Yan. Kung pwede po natin yung ibenta ng 50 pesos per kilogram. Kung bulk orders naman po yan, yung talagang maramihan daang kilo, tonelada ang usapan, na ibebenta po natin yan ng 35 pesos per kilogram. Pero dahil po karamihan ng mga customer at viewers natin, ang target po talaga ay retail. So ang selling price po natin ngayon ay 50 pesos kada kilo. Yan. Ngayon po makikita po natin dito, meron po tayo dito mga tinatawag na variable cost. Ito po yung cost o yung mga gastos na variable po, ibig sabihin depende po sa kung gaano karami yung pinoproduce nating uling. Tulad po nito, makikita po natin dito, unang-una, syempre yung raw materials natin na charcoal o uling. Makikita natin dito sa halimbawa ko na to, 9 pesos per kilogram. Ito po, yan po yung makukuha nating gastos per kilogram sa uling kung ang bilihan na po ng mga raw materials o nung raw na uling sa atin ay 10 pesos per kilogram. Pumapalo po yan ng 300 kilogram kada sako. Makikita naman po natin dito, meron po tayo dito ang cassava starch. Ang variable cost po natin para sa ating cassava starch ay 5 pesos per kilogram. Sa kuryente, sa pagpapandar po ng ating tatlong makinarya, yung ating pulverizer, mixer at yung ating charcoal briquetting machine, pumapalo lang po yan ng 0.54 pesos per kilogram. Yun po yung total cost ng electricity natin para makapag-produce ng 1 kilo ng uling. Sa packaging naman po, pumapalo lang po tayo ng 2.5 pesos per kilogram. Depende po yan sa style ng ating packaging. Kung gusto po natin mas maganda, syempre po mas mapapamahal tayo. Pero kung simpleng mga plastic, yung sealed na plastic, around 2.5 pesos po yan per kilogram. Yung labor naman po natin, makikita natin, maabot lang siya ng 1.35 pesos per kilogram. Paano po siya nakuha? Makikita po natin, inestimate po natin na yung ating labor ay 450 pesos kada tao. Then naglagay po tayo ng assumption na 3 tao po yung kailangan natin para makapag-operate ng ating charcoal briquette business. Sa ganun po, makukompute po natin yung ating labor cost as 1.35 pesos per kilogram. Siyempre, yung mga machine natin, kailangan po yan ng maintenance, nagde-depreciate po yan, naluluma po yan. Kaya po inilalagay din po natin sa ating variable cost yung ating tinatawag na machine depreciation cost. Mahalaga po ito, no? Kasi kailangan po nating unawain na yung mga machine po natin, kailangan po yan ng maintenance. Halimbawa po sa ating charcoal briquette, kailangan po yan na nagagrasahan, kailangan po na mine-maintain yung iba pa niyang mga parts. So naglalagay po tayo ng 0.39 pesos per kilogram na depreciation cost sa ating mga machine. Kaya po kung susumahin, meron naman po tayo dito na tinatawag na fixed cost. Ito naman po yung cost na kumbaga kahit gaano karami yung i-produce natin, fixed na siya. Ang pinaka halimbawa po natin dito yung ating investment or yung ating initial investment sa charcoal briquetting machine set. So meron po tayo kasing set na 120,000 pesos lang. So yun po yung kinumpute natin. Plus syempre magdadagdag tayo, hindi lang naman yun yung machine na kailangan natin o hindi lang yun yung aparato na kailangan natin. Nandiyan na kailangan natin ng mga pala, ng mga drying rack. So naglagay po tayo ng additional 20,000 pesos sa ating fixed cost. So ang lalabas po, ang total fixed cost po natin ay 140,000 pesos. Sa ganyan po, makukuha po natin yung ating total variable cost per unit at lalabas po yan na 21.28 pesos per kilogram. Yan po yung ating kumbaga production cost. Yan. Naglagay din po tayo dito nung tinatawag natin naman na variable cost din per percentage naman to.
Kasi halimbawa, gusto natin siyang ipasok sa Shopee, sa Lazada, or ipa-ahente sa iba't iba nating mga kakilala. So, nagpatong po tayo ng 5% per kilogram. So, kung susumahin po natin ito, lalabas po na ang selling price nga natin ay 50 pesos per kilogram. At ang break-even kilogram po natin o ang break-even quantity po natin ay 4,875 kilos. Ang ibig sabihin po, pagka po nakapag-produce at nakapagbenta na po tayo ng 4,875 kilogram ng uling, which is sobrang bilis lang po yung i-operate, basta dire-diretso po yung ating operation, makakapag-break even na po tayo. Ibig sabihin, yung initial cost po natin sa pagbili ng mga equipment natin at ng mga drying racks natin, ng mga pala, etc., makakapag-break even na po tayo. Ibig sabihin, magsisimula na po talaga tayong mag-take ng net income. Yan po. Kung susumahin po, ang break-even sales po natin ay 243,723 pesos. Ngayon po ito, depende po ito, no? Nagbabago po itong mga values natin, depende sa lugar ninyo. Sabi ko nga po, yung ating variable cost nagbabago yan. Yung uling maaring mas mura. Kung kayo po mismo yung nagpo-produce ng sarili nyong uling at hindi nyo nabibilin, mas magiging mura po yung ating variable cost para sa ating charcoal. Yung sa kasava din po, kung makakakuha tayo ng mga wholesaler natin, magiging mas mura po. Ngayon kasi sa retail, 50 pesos per kilogram siya. So since naglalagay tayo ng 10% ng cassava starch sa ating mixture, kaya pumapalo ng 5 pesos per kilogram. Pero sa iba po, nakakakuha po sila ng 20 pesos per kilogram lang ng cassava starch. So mas mura yung kanilang variable cost. Same din po sa electricity, may mga bayan po na mas mura at mas mahal. Sa labor din po, 450 po yung ginamit natin kasi ito yung more or less dito po naglalaro yung ating labor. Pero kung kayo po mismo yung mag-ooperate ng machine ninyo, siyempre, mas makakatipid po tayo sa ating labor cost. Yun po, kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa ating charcoal briquetting machine set, pwede po kayong mag-message sa mga numerong ilalagay ko sa inyong mga screen o sa aming official Facebook page sa RM Metalworks. Meron din po tayong official website, rmmetalworks.net. Yan po, sa atin po talaga yung website na yan. Pwede nyo pong makita yung iba't ibang produkto mula sa RM Metalworks. Tulad po ng ating mga shredder, forage chopper, pulverizer, at iba't iba pang mga produkto. I-follow nyo po kami para lagi po kayong updated sa iba't ibang happenings, sa iba't ibang mga machinery dito sa RM Metalworks. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Maraming salamat po at magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs.